For today's mini vlog serye na pinamagatang A Day in My Life as a Filipino-Indian Wife here in India, Part 2. So yes guys, good morning everyone. The time check, it's 7:45 AM at kagigising ko lang. At ngayon tulog pa yung aming baby na si Baby Jennifer. So, gusto ko lang i-share ang video na ito kung ano yung aking everyday routine na ginagawa dito sa India. Yes guys, sa video na ito makikita nyo yung aking mga routine sa araw-araw, kung ano ginagawa ko pagising hanggang sa matulog kami ng baby ko. At saka, syempre, magkukwento ako sa inyo ng mga experience ko dito sa India at sa mga gusto din at magbalak na stay dito sa India na mga Filipina na may asawa na Indiano dito. So, makaka-relate kayo sa video na ito. At kung may mga tanong kayo, pwede kayo mag-comment at sasagutin ko yung mga tanong nyo base din sa mga experience ko dito sa India. So, yes, pagkagising ko yung kinakausap ko yung anak ko. And then, syempre, uunahin natin na ay yung sarili natin. Syempre, wag muna natin hayaan na hindi tayo naging maayos palagi. So, dapat mag-ayos din tayo kasi mahirap na. Baka masabihan tayo na lotion. Chara. So, yun. Naglalagay lang ako ng moisturizing cream pagkatapos ko maglilamos at saka yung sunblock. So, pagkatapos, di naman umiiyak masyado yung anak ko pagkising. Minsan, nakakatulog pa siya. So, yun. Pagkaiglip, nag-aayos na ako ng sarili ko at naglalagay ako ng coconut oil kasi maliligo ako mamaya pa. So, nilalagay ko yung oil para magstay lang siya sa buhok ko. So, yun. So, guys, alam nyo, ang mga alam ko rin na iba-iba yung mga description o iba-iba yung mga experience ng mga Filipino wife dito sa India, diba? So, depende din kasi yan sa family ng husband mo. So, dito pala sa bahay, ako lang yung, at saka yung mother-in-law ko, at saka yung baby namin. Kasi, nagtatrabaho sa abroad yung asawa ko, as yung kapatid naman ng husband ko is nandun sila sa Norway ng kanyang asawa. So, dito, konting exercise lang kahit pa paano, diba? Para at least magbalik alindog, char. Hindi naman sa ganun. Pero, parang ganun na rin. Pero, wag natin kalimutan, syempre palagi na i-take care ang ating sarili. So, yun guys, nagising niya siya at yun, kinakausap ko na siya. Konting banding sa anak pagkagising. At saka, syempre, ayusin natin at ililigpit yung ating higaan. So, guys, alam nyo, nung umpisa, mahirap talaga pag magstay ka dito sa India. Kailangan talaga mag-adjust, lalo na sa pagkain. Hindi katulad dun sa Pinas, diba? So, yun, kailangan mo talagang pag-isipan kung gusto mo mag-stay dito or if may husband ka, dito ka mag-stay or sa Pinas. Pag-usapan nyo ng asawa nyo yan. Mag-desisyon kayo. So, pagkagising na ako, pinadede ko na siya. Hindi ko na lang pinakita yung video kasi mahirap na baka mabasha ko dito. Sure. At saka, kailangan natin mga mother na nagpapasuso sa anak ay uminom tayo ng maraming tubig. Kailangan talaga hydrated. Sure. Para hindi tayo matuyuan. At yun, kinakausap pa rin siya. Kailangan talaga, talaga yung kausapin talaga yung baby. And nag-enjoy naman siya at nagre-response. Nakikita niya na siguro yung mama niya, diba? At yes guys, pagkatapos nun, busog na yung anak ko, ako naman yung kakain at ito yung breakfast ko. At saka, salang ko na din yung aking labahin. Yan, maglalaba tayo for today's video. At pagkatapos nito, masalang ko, isunod ko na rin yung mga natira.
At siyempre, kailangan natin maglinis ng bahay, no? Kailangan talagang malinis yung ating bahay. At ito na, nilagay ko siya sa kanyang, para mag-enjoy siya sa paglalaro. Pasensya na guys, hindi ako kasi sanay na makipag-usap ng ganito-ganyan. Kaya minsan sa mga vlogs and videos ko, parang hindi ako marunong magkwento. At saka, ito na guys, nag-enjoy na siya sa paglalaro. Iniwan ko muna siya. At saka dinefrost ko na yung aking uulamin for lunch. Yeah, so yan, chinek ko na rin yung aking nilalaban. Yan. Matapos na yung iba. At saka yung tira mamaya ilalagay ko na lang at isasalang. So pagkatapos nun, kumain ako ng breakfast, naglaban ako, naglinis na ng bahay, pinakuluan ko na rin yung feeding bottle ng baby ko. So nag-formula ako at saka nag-breastfeed. Yan. At sine-check ko rin siya. Hindi din siya umiiyak this time kasi busog siya at naglalaro din siya sa kanyang mga toys. Nag-enjoy siya sa mga nakikita niya na colorful na mga toys niya. Yan. At saka, pagkatapos niyan, ginagamitan ko siya nito ng black and white na card. Kaya, ma-develop yung kanyang, yung eye development niya ma-enhance kasi premature itong baby namin. Si Jennifer is premature. She's only 30 weeks and 2 days. So thanks God na nakasurvive kaming dalawa that time. And ito na ngayon, 3 months na siya. Yung actual age niya, pero yung corrected age niya is 1 month. Supposed to be January siya ipapanganak. But November, nanganak na ako kasi yun, napreklam siya ako. Yung biglang tumaas yung BP ko, ganun. So, gagawa din ako ng vlog tungkol sa aking na-experience sa panganak dito sa India at hindi madali yun. So, yes, kinakausap ko siya pagkatapos naman mag-aral ni baby Jennifer. Pagkatapos niyang pagkatapos ko kita sa kanya itong color na black and white card, yun, nagmamassage na kami. Yan yung tinuturo sa akin doon sa hospital na kailangan may bonding kayong dalawa, kinakausap yung baby, at saka yun, pagkatapos ng massage, yun, walang katapusang halik sa kanya. Pinainom ko na rin siya ng vitamins na guys. At katapos nung pinadidi ko rin siya at ngayon busog na yan. Kita niyo? Hindi yan umiiyak kasi busog siya. Pagkatapos yan, nakatulog na rin siya. Yun, nagpa-prepare na ako ng lunch at magluluto ng aking pagkain kasi hindi naman ako yung nagluluto ng food ko dito. Yun, sinasabi ko sa mother-in-law ko, sa husband ko. Pinayagan naman nila ako kasi hindi ako makain ngayon ng spicy food. Yes. Hindi naman sila nag-iinarte. Pero, syempre, iba yung taste natin kasi, di ba? Iba yung timpla natin. Alam po maraming Filipina yung nakaka-relate dito na nagsistay sa India na hindi lahat kumakain ng Indian food. So, pagkatapos nung nagluto ko ng lunch, natapos ko na rin yung labahin ko, syempre, kailangan natin multitasking mga mother, di ba? Wala tayong aasahan na dito na may katulong. Syempre, except sa mga mayayaman siguro dito, may mga katulong. Pero kami, wala kaming katulong Char. Kaya yan, pagkatapos ng isampay ko na yung mga damit ko na nilabahan, yun, magla-lunch na ako guys. Yan. Habang tulog pang baby, kailangan talaga mag-multitasking at tapusin yung lahat ng gawain. Ayun, pagkagising niya, pinaliguan ko na rin siya. Yan. Tapos, pagkatapos na fresh na yung baby, nag-iglip kami noon, nakatulog kami ng hapon, hindi ko na lang na-videohan. Pero kasi, magpapahinga din kami kahit isang oras. Yan, tinatabihan ko siya, natutulog kami dalawa. Yung natuyo na rin yung ating nilabhan ng mga
damit at bedsheets. Yun, itutupi ko na lang siya. Ako kasi naglalaban ng mga damit ko at yung mother-in-law ko, siya rin naglalaban ng damit niya. So yun, hindi sa kanya-kanya kami dito, kanya-kanya luto. Minsan kumakain din siya ng mga niluluto ko at nagugustuhan din niya. Pero sabi ko talaga minsan sa mga luto niya na hindi ko kinakain, iba kasi yung panlasa na gusto ko, especially nung nagbubuntis ako. So ngayon, nakatulong na rin yung ating baby at pagkatapos ko na siya napadede. At ito na na tayo, afternoon snack. Ito rin kinakain ko, konting coffee with milk. At saka, ito yung bread sandwich na cheese sandwich. So this time, makakapag-relax ka kasi tulog yung baby, nagkakape-kape ka lang, pero marami ka sa oras na ito, marami na akong iniisip dyan. Siyempre, hindi natin iniisip, mamimiss natin yung mga pamilya natin sa Pinas. Yung minsan, mabuboring ka dito kasi wala kang kausap. Tapos, iba kasi, hindi din tayo magkakaintindihan kasi iba yung language nila, di ba? Tapos nun, yung konting relax lang, mga 7 or 8, naliligo na ako bago matulog. Siyempre, para fresh kasi sobrang init ngayon this season na summer. Hindi ako naligo sa umaga kasi mapapawisan din naman ako. Tapos, yun, pagkahapon na lang or gabi ako naliligo. Yun, naglalagay lang ako ng eye cream. Hindi na ako naglalagay ng cream sa mukha. Yun. Tapos, ito na guys, pagkatapos natin na pa-breastfeed yung baby, tutulugin na natin yung ating baby na si Jennifer. At ngayon nakatulog na siya. Hindi pa pala. Gabi na ngayon dito. So, pag ina-alternate ko yung pagpapadede sa kanya, breastfeed, saka formula, breastfeed, ganun. Ngayon, pagkatapos na dumedi si baby, yung pinapatulogin natin siya kasi mga bandang 9:30 or 10, yan, natutulog na yan. Pagkatapos magigising siya every 3 or 2 hours to 3 hours, didede naman siya. Kaya minsan, late na kami magising kasi kailangan ko din sabayan yung tulog ng anak ko. Yun ba yung adjustment, yung time. Minsan napupuyat ka sa baby sa madaling araw, gising, ganun. Pero okay naman, thanks God, hindi naman siya iyakin. At saka ito, naka-adjust na rin ako sa ganitong sitwasyon. So sa mga nanay dyan na dito sa mga Filipina dyan na nasa India, I know na nakaka-relate kayo. At saka sobrang hirap talaga na maging mother na nag-iisa ka dito, yung mamimiss mo family mo, yung iba talaga kasi yung nasa Pinas ka, saka sa India ka, malaking kaibahan. Depende na lang siguro. So, pag gusto ng ibang Pilipina dito, siguro nakasanayan na, pero mostly sa nakakausap ko, yun, adjustment talaga. So, yes guys, tulog na yung ating baby, and kailangan natin magpahinga. So, good night, sabi ni Baby Jennifer. Good night everyone. Matutulog na kami ni Mama. So, yes guys, thank you so much sa panonood ng video na ito. I hope na nag-enjoy kayo sa aking vlog serye. Kung ano yung ginagawa ko from morning till night, guys. So, yes. So, matutulog na tayo, guys. And thank you so much for watching. And thank you so much for all of your support. I hope to see you next time. God bless. And good night, everyone. Bye.